Naniniwala ba kayo sa kasabihang mas maraming pakain, mas maraming isda ang lalapit at kakagat sa inyong pain? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong pagtatapon ninyo ng napakaraming pagkain sa tubig ang numero unong dahilan kung bakit kayo umuuwing walang huli? Magandang araw sa inyong lahat. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang isang napakalaking katanungan na madalas balewalain ng marami. Kailangan mo pa bang mag-jamming o magtapon ng pakain kung iilan lang naman kayong nangingisda sa isang pwesto? Ngayong araw, ibubunyag natin ang isang katotohanan na posibleng sumalungat sa lahat ng itinuro sa inyo ng mga naunang henerasyon ng mga mangingisda. Ipapaliwanag natin kung bakit ang paborito ninyong nakasanayan ay baka siya palang sumisira sa inyong tsansa na makahuli ng malaki. Handa na ba kayong malaman kung bakit hindi gumagalaw ang inyong mga palutang? May kilala ba kayong mangingisda na ubod ng dami kung magtapon ng pakain pero laging bokya? Pag-usapan natin iyan. Bakit nga ba napakahalaga ng paksang ito para sa ating mga mangingisda? Kadalasan kasi, kapag nagsisimula pa lang tayong matuto, ang palaging itinuturo sa atin ay kailangang busugin ng tubig. Nakita natin ito sa mga matatanda, sa mga batikan, at maging sa mga komersyal na mangingisda. Ang paniniwala natin, kapag walang pakain, walang lalapit na isda. Kaya naman, naging tradisyon na bago pa man maglagay ng pain sa kawil, uunahin muna ang paghahagis ng malalaking bola ng masa, tinapay, o mga durog na isda sa paligid. Ginagawa natin ito ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon dahil ito ang ating nakagawian. Iniisip natin na kung gumana ito sa dagat kung saan dos-dosena ang bangka, gagana rin ito sa maliit na sapa o lawa kahit tayong dalawa lang ng kaibigan natin ang nandoon. Ngunit ang hindi natin napapansin, ang sitwasyon sa malalaking kompetisyon at komersyal na pangingisda ay sobrang layo sa sitwasyon ng isang ordinaryong araw sa tahimik na tabing ilog. Panahon na para suriin natin kung ang nakasanayang ito ay nakakatulong ba talaga o nagiging isang malaking balakid. Isipin ninyo ang isang napakapayapang umaga sa inyong paboritong pwesto. Kayo lang mag-isa o kaya naman ay kasama ninyo ang inyong matalik na kaibigan. Walang ibang tao sa paligid. Napakatahimik ng tubig, halos parang salamin na sumasalamin sa asul na kalangitan. Nakahanda na ang inyong mga gamit, nakakabit na ang pain sa kawil, at handa na kayong magsimula. Pero bago ninyo ihagis ang inyong linya, kinuha ninyo ang isang malaking timba ng pakain o chaming mixture. Kumuha kayo ng isang malaking sandok at inihagis ito ng buong lakas sa gitna ng tubig. Lumikha ito ng malaking ingay at malalakas na alon. Sa isip ninyo, ginagawa ninyo ang tama dahil ito ang turo ng mga nakatatanda. Mas maraming pakain, mas maraming isda ang lalapit. Pero makalipas ang isang oras, 2 oras, hanggang umabot na ng tanghali, wala man lang kumagat sa inyong pain. Nakatingin lang kayo sa inyong palutang na hindi man lang gumagalaw. Natanong ninyo ba sa inyong sarili kung bakit nangyari ito? Ang totoo niyan, ang mismong paghagis ninyo ng sandamakmak na pagkain ang maaaring sumira sa buong araw ninyo. Sa halip na akitin ng mga isda, baka nabusog na sila agad o kaya naman ay natakot sa sobrang ingay na ginawa ninyo. Dito pumapasok ang tinatawag nating pagkakamali ng labis na pagpapakain o ang buffet mistake. Kung napakarami ninyong inihagis na pagkain sa tubig at dadalawa lang naman ang inyong nakababad na kawil, bakit papipiliin ng isda na kagatin ang inyong pain? Binigyan ninyo sila ng isang malaking pista, isang buong mesa ng libreng pagkain na walang nakakabit na patibong.
Kakainin nila ng mabilis ang mga maliliit na piraso ng tiyam na inyong itinapon. Mabubusog sila at pagkatapos ay aalis na sila nang hindi man lang napapansin ng inyong pain. Sa madaling salita, pinakain ninyo lang ang mga isda ng libre. Kapag iilan lang kayo, hindi ninyo kailangan ng 100% ng atensyon ng lahat ng isda sa buong lawa. Kailangan ninyo lang ng sapat na atensyon para mapansin ang inyong kawil. Kapag masyadong marami ang pakain, nawawalan ng halaga ang inyong mismong pain dahil mas madaling kainin ang mga kalat na pagkain sa paligid. Kaya imbes na maging kapana-panabik ang inyong pag-aabang, mauuwi kayo sa pagmamasid sa tubig habang ang mga isda ay tulog na dahil sa sobrang kabusugan mula sa inyong sariling gawa. Kailangan din nating pag-usapan ang pagkakaiba ng isip ng isda kapag marami kayong nangingisda laban sa kapag iilan lang kayo. Kapag nasa isang sikat na pwesto kayo na puno ng ibang mangingisda, mayroong malaking kompetensya. Ang mga isda ay sanay na sa ingay at sanay na rin silang nag-aagawan sa pagkain. Doon ang mas maraming pakain ay maaaring gumana dahil kailangan mong agawin ang atensyon ng isda mula sa pain ng katabi mo. Ngunit kapag kayo lang dalawa ng kaibigan mo ang nasa isang tahimik na sapa, walang kompetensya. Ang mga isda sa ganitong lugar ay kadalasang mas maingat, mas mapagmatsyag, at madaling matakot. Kapag bigla ninyong binagsakan ng 1 kilong masa ang kanilang tahimik na tahanan, hindi sila matutuwa. Madalas, ang unang reaksyon ng malalaki at matatalinong isda ay lumayo sa pinanggalingan ng malakas na ingay. Ang matitira lamang sa inyong pwesto ay ang mga maliliit at maiingay na isda na uubos sa inyong pakain ngunit hindi magkakasya sa inyong malaking kawil. Kaya ang diskarte sa mataong lugar ay hindi dapat basta-basta ginagamit sa tahimik at pribadong mga pwesto. Pag-usapan naman natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng tubig kapag inihagis ninyo ang inyong tiyam. Madalas, hindi natin nakikita ang epekto ng daloy ng tubig o current. Kapag nasa itaas tayo, akala natin ay babagsak ng diretso sa ilalim ang ating pakain, saktong-sakto kung saan nakababad ang ating pain. Ngunit ang totoo, kahit sa tila pinakamatahimik na lawa, mayroong banayad na daloy sa ilalim. Kapag inihagis ninyo ang napakaraming pakain, lalo na kung ito ay pino o madaling matunaw, tatangay nito ng alon papalayo sa inyong pwesto. Sa halip na akitin ng isda palapit sa inyo, sinasadya ninyo silang akayin papalayo nang hindi ninyo namamalayan. Susundan ng mga isda ang linya ng pagkain at doon sila mag-iipon sa kabilang dako ng ilog, malayo sa inaabot ng inyong banwit. Isa itong napakasakit na katotohanan na natutuklasan lang ng marami pagkatapos ng buong araw ng pag-upo. Nagpakain kayo ng nagpakain, pero ang mga isda ay nasa kabilang dulo na pala, nagpapakabusog sa inyong libreng rasyon habang kayo ay nagtitiis sa init ng araw na walang nahuhuli. Isang magandang karanasan na gusto kong ibahagi ay tungkol sa ingay at kalabog. Minsan, nakaupo ako sa isang napakagandang pwesto. Nararamdaman ko nang may mga isdang naglalaro sa ilalim dahil nakikita ko ang mga maliliit na bula na umaangat sa ibabaw ng tubig. Senyalis iyon na nandoon ang mga malalaking isda, naghahanap ng makakain sa pinakailalim. Gusto kong masiguro na hindi sila aalis, kaya kumuha ako ng isang malaking bola ng tiyum, kasing laki ng isang kahil, at itinapon ko ito ng buong lakas. Pagbagsak sa tubig, gumawa ito ng isang napakalakas na tunog na parang may nahulog na bato. Alam ninyo kung ano ang sumunod na nangyari? Nawala ang mga bula.
nawala ang senyalis ng isda. Sa loob ng 5 oras matapos ang kalabog na iyon, walang kahit anong isda ang nagpakita ng interes. Nawasak ang tiwala ng mga isda sa lugar na iyon. Kapag iilan lang kayo, ang katahimikan ang pinakamalakas ninyong sandata. Ang malalakas na tunog ng pagbagsak ng pakain ay para bang isang alarma sa mga matatalinong isda na nagsasabing may panganib na nagbabadyang dumating. Mas mabuti pang walang pakain kaysa takutin ninyo ang mga nakahanda na saanang kumagat. Pansinin rin ninyo ang uri ng isda na inyong naaakit kapag kayo ay nagmamalabis sa pagpapakain. Kadalasan, ang unang dumarating sa isang malaking salusalo ay ang mga maliliit na isda o yung tinatawag nating mga sagabal na isda. Napakabilis nilang lumangoy at wala silang takot na magagawan sa mga maliliit na piraso ng pagkain. Kapag nagtapon kayo ng marami, dadagsa ang daan-daang maliliit na isda. Magkakaroon ng kaguluhan sa ilalim ng tubig. Dahil sa gulo at ingay na ginagawa ng mga maliliit na ito, lalong mag-aalangan ang mga malalaki at target ninyong isda na lumapit. At ang mas nakakainis pa, ang mga maliliit na isdang ito ang siya ring uubos sa inyong pain bago pa man ito makarating sa pinakailalim kung saan naghihintay ang mga malalaki. Mapapagod kayo sa kaiipon ng pain, kaiangat ng kawil na wala namang laman kundi buto, habang ang mga isdang gusto ninyong hulihin ay nakamasid lang mula sa malayo, hinihintay matapos ang kaguluhan. Ito ang epekto ng sobrang pagpapakain na madalas nating binabaliwala. Kung ganoon, ano ba ang tamang diskarte kapag kayo lang ng inyong kumpare ang mangingisda? Ang susi rito ay ang paggamit ng amoy kaysa sa pagbibigay ng solong pagkain. Sa halip na magtapon ng mga buong piraso ng tinapay o malalaking tipak ng isda na nakakabusog, mas magandang gumamit ng mga pagkain na mabilis matunaw at nag-iwan lamang ng amoy sa tubig. Ang layunin natin ay pukawin ang interes ng isda at painitin ang kanilang tiyan nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong mabusog. Gusto natin silang maghanap kung saan galing ang masarap na amoy na iyon. At kapag naghanap sila sa paligid, ang tanging solidong pagkain na makikita nila ay ang inyong pain na nakakabit sa kawil. Sa ganitong pamamaraan, nakukuha ninyo ang benepisyo ng pagpapakain nang wala ang panganib na mabusog sila ng libre. Konting pulbos lang na may malakas na amoy, inihalo sa tubig at ibinuhos ng marahan ay sapat na upang gisingin ang buong ilog nang hindi nagiging sanhi ng sobrang pagpapakain. Madalas din tayong biktima ng tinatawag na panic chumming. Ito yung sitwasyon na nakaupo kayo ng 1 oras at walang kumakagat dahil nainip kayo or natakot na umuwing walang dala. Kukuha kayo ng pakain at ihahagis. Maghihintay ng 30 minuto, wala pa rin. Maghahagis ulit kayo. Hanggang sa hindi ninyo namamalayan, naubos ninyo na ang 2 kilong pakain sa iisang pwesto nang wala man lang nahuhuli. Ang hindi ninyo naiisip, baka kaya walang kumakagat ay dahil hindi naman oras ng kanilang pagkain o kaya ay wala talaga ang mga isda sa bahaging iyon ng lawa. Ang pagpapatuloy ng paghahagis ng pakain sa isang patay na pwesto ay isang malaking pag-aaksaya ng pera, oras at lakas. Kung talagang walang isda sa pwestong iyon, kahit anong dami ng pakain ang ibuhos ninyo, walang himalang mangyayari. Mas mainam pa na lumipat ng pwesto, dalhin ang inyong mga kagamitan sa mas magandang lugar kaysa subukang pilitin ang mga isda na pumunta sa inyo sa pamamagitan ng paggawa ng isang malaking bundok ng pagkain sa ilalim ng tubig.
Suriin din natin ang komposisyon ng inyong pakain. May mga mangingisda na gumagawa ng pakain mula sa mga tira-tirang pagkain sa bahay, mga lumang kanin, mga bulok na prutas, or kung ano-ano pa. Kapag inihagis ninyo ito sa tubig na walang kasiguruhang kakainin ng isda, ano ang mangyayari? Maiiwan lamang ito sa ilalim, mabubulok, at magiging sanhi pa ng pagkasira ng kalidad ng tubig sa lugar na iyon. Kapag bumaho ang tubig dahil sa nabubulok na pakain, lalong lalayo ang mga isda. Ito ay isang bagay na nakakaligtaan ng marami. Ang pagchaming ay hindi simpleng pagtatapon ng basura sa ilalim ng tubig na umaasang kakainin ito ng isda. Kailangan itong maging bahagi ng isang estratehiya. Kung ang pain ninyo sa kawil ay bulate, ngunit ang pakain ninyo ay mais na napakatamis, maaaring magtaka ang isda kung bakit ibang-iba ang lasa ng nakita nila sa naamoy nila. Kapag hindi tugma ang inyong pakain sa inyong pain, lilikha ito ng kalituhan sa halip na kumpiyansa sa panig ng isda. Paano naman natin babaguhin ang nakasanayan? Isang napakagandang alternatibo sa paghahagis ng malalaking pakain ay ang paggamit ng mas pinong paraan. Imbes na isang malaking sandok, bakit hindi gumamit ng ilang piraso lamang? Halimbawa, kung gumagamit kayo ng mais bilang pain, magtapon lang ng 5 pirasong mais sa paligid ng inyong palutang tuwing pagkatapos ng kalahating oras. Ang 5 pirasong ito ay hindi sapat upang mabusog ang kahit isang malaking isda, ngunit sapat ito upang panatilihin silang interesado at nakatambay sa inyong pwesto. Ang tawag dito ay ang patak-patak na diskarte. Binibigyan ninyo sila ng kaunting tikim, sapat lang para manatili silang naghahanap. Sa ganitong paraan, mananatiling mataas ang posibilidad na kapag napansin nila ang inyong pain sa kawil, agad nila itong susunggaban ng walang pag-aalinlangan. Mas tipid pa ito sa bulsa ninyo at hindi nakakapagod gawin. May isang napakahalagang aspeto rin ang paggamit ng putik o lupa mula sa paligid ng tubig bilang kasama ng inyong pakain. Madalas, nakikita natin ang mga eksperto na naghahalo ng kaunting pakain sa malaking porsyento ng lupa. Bakit nila ito ginagawa? Kapag inihagis ninyo ang bola ng lupa na may halong kaunting pakain, babagsak ito sa ilalim at lilikha ng isang malaking ulap ng alikabok sa ilalim ng tubig. Ang ulap na ito ay pamilyar sa mga isda dahil nangyayari ito kapag may mga kapwa nila isda na nagkukumahog maghanap ng pagkain sa putik. Iisipin nilang may nagaganap na kainan, kaya lalapit sila para makiisa. Pero pagdating nila, puro putik at amoy lamang ang aabutan nila, kasama ang nag-iisa ninyong nakababad na pain. Wala silang makikitang sangkatutak na libreng pagkain. Ito ang isa sa mga pinakamatalinong diskarte na maaaring gawin ng isang mangingisda kapag nag-iisa o dalawa lang sila. Gumagamit kayo ng natural na reaksyon ng isda laban sa kanila nang hindi sila binubusog. Talakayin naman natin ang epekto ng temperatura ng tubig sa inyong diskarte. Napansin ninyo ba na may mga araw na napakalamig ng tubig at hindi gumagalaw ang mga isda? Sa ganitong mga panahon, napakabagal ng metabolismo ng mga isda. Hindi sila nangangailangan ng maraming pagkain upang mabuhay. Kung sa ganitong malamig na panahon ay maghahagis kayo ng maraming pakain, lalo lang ninyong sinisira ang tsansa ninyo. Isang pirasong pakain lang ay sapat na para mabusog sila ng buong araw. Sa makatuwid, ang pagchaming ng malakas sa malamig na tubig ay isang malaking pagkakamali. Kailangan ninyong basahin ang panahon at ang kondisyon ng tubig. Kung malamig, huwag nang magpakain. Umasa na lamang sa paghahanap sa kanila sa tamang lalim at paggamit ng pain na may napakalas na amoy upang pilitin silang kumagat
kahit hindi sila masyadong gutom. Ang pagiging sensitibo sa mga ganitong detalye ang naghihiwalay sa mga nakakahuli at sa mga laging umuuwing walang dala. Minsan, nakakapagkwentuhan tayo sa tabing ilog. May makakatabi tayong mangingisda na may dalang isang sakong pakain. Buong pagmamalaki niyang sasabihin na iyon ang sikreto niya. Magdamag siyang maghahagis, manggugulo sa tubig at gagawa ng ingay. Sa kabilang banda, tahimik lang kayong nakaupo sa inyong pwesto, walang tinatapong kahit ano, nagmamasid lang sa galaw ng tubig. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nakakahuli ang inyong tahimik na pwesto habang ang katabi ninyong maingay ay panay ang reklamo na ayaw kumagat ng isda. Ito ay isang klasikong halimbawa kung saan mas mabuti ang maging tahimik at hayaan ang kalikasan ang gumawa ng paraan. Ang inyong natural na pain na nakalatag ng tahimik sa tamang lugar ay mas nakakaakit sa mga isdang sanay na sa natural na kapaligiran. Hindi ninyo kailangan ng isang sakong artipisyal na pakain para mapatunayan na magaling kayong mangingisda. Ang tunay na galing ay nasa pag-unawa sa kalikasan, hindi sa paglaban dito sa pamamagitan ng sobrang daming sangkap. Isang malaking bahagi ng pagpapakain ay ang pag-alam kung anong lalim ng tubig ninyo ito inihahagis. Kung napakalalim ng tubig at gumagamit kayo ng magaan at tuyong pakain, saan ito mapupunta? Bago pa man ito umabot sa ilalim, kung saan nakababad ang inyong pain, tinangay na ito ng agos o kaya ay kinain na ng mga maliliit na isda sa ibabaw. Gumawa lamang kayo ng kainan sa ibabaw ng tubig na walang pakinabang sa inyo. Kung kailangan man ninyong magpakain sa malalim na pwesto para sa isa o dalawang tao, kailangan ninyong siguruhin na ang pakain ninyo ay mabigat, siksik, at hindi agad mababasag pagtama sa tubig. Dapat itong makarating sa pinakailalim bago ito magsimulang matunaw at maglabas ng amoy. Kung hindi ninyo ito kayang gawin, mas mabuti pang huwag na lang magpakain. Ang isang pagkakamali sa pag-intindi ng lalim ng tubig ay sapat na para itaboy ang lahat ng potensyal ninyong huli sa araw na iyon. Isa pang aspeto na hindi madalas pag-usapan ay ang pagiging alisto ng mga lumang isda o mga bihasa na sa mga patibong. Ang mga malalaking isda na maraming taon nang nabubuhay sa ilog o lawa ay hindi na basta-basta naniniwala sa isang bundok ng pagkain na biglang lumitaw sa harap nila. Para sa kanila, hindi ito natural. Sa kalikasan, hindi basta-basta nahuhulog ang maraming pagkain sa iisang lugar ng sabay-sabay. Ang mga bihasang isdang ito ay lalayo at pagmamasdan muna ang pagkain mula sa malayo. Maghihintay sila na may ibang isdang sumubok bago sila lumapit. At kapag napansin nilang may nakakabit na matulis na bagay sa isa sa mga pagkain, tuluyan na silang aalis. Kaya ang diskarte ng hindi pagpapakain o ang paglalagay ng iisang pain lamang na mukhang natural na napadpad sa tubig ay madalas na mas epektibo sa paghuli ng mga pinakamalalaki at pinakamatatalinong isda. Sila ay mahuhuli sa kanilang sariling kumpiyansa kapag akala nila ay nakahanap sila ng isang natural at nag-iisang pagkain. Mag-usap naman tayo tungkol sa pinansyal na aspeto. Alam nating lahat na hindi libre ang mga gamit sa pangingisda. Ang pagbili ng mga sangkap para sa inyong chum, tulad ng mga sakusakong mais, mga pampalasa, at mga espesyal na pulbos, ay umuubos ng malaking halaga. Kung iilan lang kayo nalalabas tuwing katapusan ng linggo para mag-relax, praktikal pa ba ang gumastos ng malaki para sa pakain na baka sumira pa sa inyong diskarte? Sa pamamagitan ng pagbabawas o tuluyang pag-iwas sa pagpapakain kapag iilan lang kayo,
Hindi lang ninyo inililigtas ang inyong araw mula sa kabiguan, inililigtas ninyo rin ang inyong bulsa. Magagamit ninyo ang naiipon ninyong pera pambili ng mas magandang uri ng mga kawil, mas matibay na linya, o mas komportabling upuan para sa inyong pangingisda. Ang pangingisda ay hindi dapat maging pabigat sa inyong budget. Ito ay dapat maging isang simpleng paraan ng pagre-relax na nakadepende sa husay at hindi sa dami ng inyong ginagastos sa pagkain. Kung ganito pala ang sitwasyon, kailan ba talaga tama at epektibong gumamit ng maramihang pakain? Epektibo ito kapag kayo ay nasa isang napakalawak na anyong tubig kung saan napakalayo ng pagitan ng mga isda at kailangan ninyong gumawa ng isang mahabang kalsada ng amoy upang akayin sila patungo sa inyo. Epektibo rin ito kung araw-araw kayong bumabalik sa iisang pwesto para sanayin ang mga isda na pumunta doon. Ito ang tinatawag na pre-biting, kung saan naghahagis kayo ng pagkain araw-araw nang walang nakakabit na kawil para mawala ang takot ng mga isda. Ngunit kapag pumunta kayo sa isang bagong pwesto para sa isang araw lang na pangingisda kasama ang isang kaibigan, ang paghahagis ng labis na pakain ay hindi pre-biting. Ito ay simpleng pang-iistorbo sa natural na kaayusan ng lugar. Malaking pagkakaiba iyon. Ang pre-biting ay nangangailangan ng panahon at pasensya habang ang padalos-dalos na pag-chumming ay nagpapakita lamang ng kawalan ng pag-unawa sa gawi ng mga isda. Isipin ninyo ang pangingisda bilang isang laro ng taguan. Ang isda ay nagtatago at kayo naman ay naghahanap. Sa laro ng taguan, hindi kayo sumisigaw upang ipaalam kung saan kayo naroroon. Kayo ay tahimik na gumagalaw, nagmamasid sa mga bakas, at inuunawa ang iniisip ng inyong hinahanap. Ganyan din sa pangingisda kung iilan lang kayo. Ang pagbawas sa pakain at pag-asa sa tamang pagbasa ng tubig ay nagpapatalas ng inyong mga pandama. Malalaman ninyo kung saan madalas tumambay ang mga isda batay sa lilim ng mga puno, sa takbo ng tubig, at sa mga nakalubog na kahoy. Mas nahahasa ang inyong tunay na kasanayan bilang mangingisda kumpara sa nakadepende lamang sa paghahagis ng pagkain upang mapilitang lumapit ang isda. Kapag nahuli ninyo ang isda dahil sa inyong galing sa pagbasa ng kalikasan at hindi dahil binusog ninyo sila ng artipisyal na pagkain, mas masarap sa pakiramdam. Ang tagumpay ay naging bunga ng inyong talino at hindi ng dami ng inyong itinapon sa tubig. Napakaraming matatandang nakagawian sa pangingisda na patuloy nating ginagawa dahil lang sa iyon ang nakita natin noong mga bata pa tayo. Ngunit nagbabago ang panahon. Ang mga isda ngayon ay mas madalas ng makaranas ng mga mangingisda. Mas naging matalino at mapanuri na sila sa kanilang paligid dahil sa tuloy-tuloy na pangingisda ng mga tao. Bilang isang modernong mangingisda, kailangan din nating mag-evolve at umangkop sa pagbabago. Huwag tayong matakot na sirain ang mga tradisyon na hindi na epektibo. Kung nasubukan ninyo ng magpakain at wala pa rin kayong nahuhuli, walang masama na sa susunod na paglabas ninyo, subukan ninyong huwag magdala ng kahit anong pakain. Gumamit lang kayo ng pinakamagandang kalidad ng pain na mayroon kayo. Itapon ito ng tahimik at maghintay. Baka magulat kayo na ito pa ang magbibigay sa inyo ng pinakamaraming huli sa buong taon. Ang eksperimento at bukas na isipan ng susi para maging isang magaling at matagumpay na mangingisda. Sa paglipas ng araw doon sa tabing ilog, kapag nakuha ninyo na ang tamang timpla ng inyong diskarte, mapapansin ninyo na hindi na ninyo kailangan ng maraming kagamitan. Isang upuan, isang banwit,
kaunting pain, at maraming pasensya. Ang pangingisda ay babalik sa kanyang pinakapayak at pinakamapanatag na anyo. Hindi na kayo magkukumahog maghalo ng sandamakmak na masa tuwing umaga. Hindi na ninyo iisipin kung nagkulang ba kayo sa inihagis ninyong tinapay. Ang tanging poproblemahin ninyo na lang ay kung paano ninyo hahatakin ang malaking isda na tahimik at tiwalang kumagat sa inyong nag-iisang pain. Ang ganitong karanasan ay higit na mas makabuluhan kaysa sa pakikipagagawa ng atensyon sa tubig sa pamamagitan ng labis na pagpapakain. Ang pagbabawas sa mga hindi kinakailangang hakbang ay nagbibigay daan upang mas ma-enjoy ninyo ang mismong proseso at ang kagandahan ng kalikasan na nakapaligid sa inyo kasama ang inyong mga piling kaibigan. Bilang pagbubuod, sana ay nabuksan ng video na ito ang inyong kaisipan sa isang napakahalagang konsepto. Kapag iilan lang kayong nangingisda, hindi laging mas mabuti ang mas marami. Ang inyong nakasanayang pag-chamming or pagtatapon ng sangkatutak na pakain ay maaaring ang mismong pumapatay sa tsansa ninyong makahuli ng malaki mula sa pagbubusog sa mga isda bago pa man nila makita ang inyong pain sa paglikha ng ingay na nakakatakot sa kanila hanggang sa pag-akit ng mga maliliit na sagabal na isda. Maraming dahilan kung bakit mas epektibo ang pagiging tahimik at pasensyoso. Ang pinakamalaking pagbabago sa diskarte na maaari ninyong gawin ay ang magtiwala sa kalidad ng inyong pain at sa inyong kakayahang basahin ang galaw ng kalikasan sa halip na umasa sa artipisyal na pag-akit. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa akin sa malalimang talakayan na ito tungkol sa mga madalas nating pagkakamali sa pangingisda. Sana ay may napulot kayong bagong kaalaman na magagamit ninyo sa susunod ninyong paglabas. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyong kapakipakinabang ang ating mga tips, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang ganitong mga diskarte. Pakihit na rin ang like button dahil malaking tulong iyan sa atin. Ngayon, bago tayo maghiwalay, may iiwan akong tanong sa inyo na gusto kong pag-usapan natin sa ibaba. Ilang beses na kayong umuwing walang huli matapos maubos ang isang buong timba ng pakain at susubukan ninyo ba ang diskarte ng pagiging tahimik sa susunod? I-comment ninyo ang inyong mga karanasan at magkwentuhan tayo dyan sa baba. Hanggang sa muli, maligaya at masaganang pangingisda sa ating lahat.